Boxer na mas malapit pa kay Pacquiao kung sakaling magtuloy-tuloy ang nagandang karera nito sa boxing. Si Jofer Montano ay may kartada ng gayon na 17 wins at 17 knockouts. Si Jofer Montano ay tubong Negros. Kaya ang batang. Ito ay sigurado. Ay gusto ko munang magpasalamat Kung dahil bago ka pa lang palaging sa channel na to, pagsubaybay sa ating mag-subscribe mga na videos. para updated kayo sa lahat ng sports. Papito ng Bagos City Negros Occidental ay kasalukuyang rank number 2 sa welterweight division sa ating bansa, rank number 49 na pound for pound sa Pilipinas at rank number 100 sa buong mundo kung saan ay may 2,088 na pambato ng iba't ibang panig ng mundo sa welterweight division. Ang ating bida sa video na ito mga boss ay ang knockout artist na pinagmamalaking pambato ng Bagos City Negros Occidental na si Jofer Berha Montano o kilala sa pangalang Jofer Montano alias El Guapito, 27 years old, may taas na 5 feet and 8 inches at isang southpaw fighter. Maliban kay Joe Noynay, si Jofer ay isa sa pinakamahusay na boxador ng Pilipinas sa welterweight division na hawak ang mga titulong Asian Boxing Federation Super Lightweight Belt, WBO Oriental Welterweight Belt, Asian Boxing Federation Welterweight Belt at marami pang iba. Ginawa ni Jofer ang kanyang profesional na debut noong jita ng knockout sa round 2. Matapos ang matagumpay na pro debut ng ating bida ay nagkaroon ito ng mga magkasunod-sunod na mga panalo sa lightweight division at halos lahat ng mga panalo nito ay sa pamamagitan ng knockout. Patunay lamang na ang pambato ng Negros Occidental ay may ibubuga sa ring. Matapos ang 17 matagumpay na laban ni Jofer, taong 2022 ay nakatakdang harapin ng ating bida ang nooy pambato ng bansang Indonesia na si Ari Agestian na may record na 8 wins at isang talo lamang. Paglalabanan ng dalawa ang Asian Boxing Federation Super Lightweight Belt ng 10 rounds. Ito rin ang pangatlong pagkakataon na lumaban si Jofer sa labas ng Pilipinas kaya hindi na bago sa ating bida ang pagdayo. Sa pag-umpisa ng opening round ay naging mainit agad ang magkabilang panig. Maingat na nagdideskarga ng mga malulutong na kombinasyon ang dalawang mandirigma. Ang southpaw fighter ng Negros Occidental ay nakapagpatama ng malakas na body shot sa Indonesian fighter at nang makita ni Jofer na naging epektibo ang kanyang pinalapag na suntok, bumitaw ito ng follow-up 1-2 sa mukha ng kalaban na siyang nagpabagsak kay Ari Agestian sa sahig. Samantala hindi ito binilangan ng referee na plano pang dayain ang Pinoy fighter, dahil sa ginawa ng referee ay muling pinuntirya ng ating bida ang katawan ng Indon fighter, bumitaw ng nakakatakot na body shot ang ating bida at bumagsak ang kalaban sa pangalawang pagkakataon. Nagawa pa naman ito tumayo mga boss at nagpatuloy sa laban. Muling pinaulanan ng ating bida ng malalakas na kombinasyon sabay suntok sa katawan, muling bumagsak ang Indon fighter sa pangatlong pagkakataon at sa mga oras na ito mga boss ay itinigil na ng referee ang laban dahil sa pinsalang sinapit nito sa kamay ng mandirigmang Pinoy, na ipanalo ng ating bida ang laban sa pamamagitan ng malinis na pamamaraan at naiuwi ang titulong Asian Boxing Federation Super Lightweight Belt. Ating bida ang pambato ng India para sa bakanteng WBO Oriental Welterweight Belt, bago ang laban hawak ng Indian fighter ang 6 wins at isang talo lamang.
Sa umpisa ng bakbakan ay halatang malaki ang diferensya ng height at reach ng Indiano kumpara sa Pinoy fighter, bagamat maayos naman ang pinakita ng Indian fighter sa nasabing laban ay mas nang ibabaw pa rin ang husay at lakas ng ating bida. Tinalo ng tubong Bagos City Negros na si Montano ang Indianong boksingerong si Calber Daca via round 9 technical knockout. Bumagsak ang Indian fighter ng 2 beses dahil sa mga malalakas na kombinasyon na pinalapag ng ating bida para masungkit ang bakanteng WBO Oriental Welterweight title at nanatili pa ring Asian Boxing Federation Super Lightweight Champion, dahil sa sunod-sunod na third straight knockout victories sa karera ni Montano ay target ng kanyang kampo na makalaban ang mga top contenders sa nasabing division. Ang southpaw fighter ng Negros Occidental ay nagkaroon pa ng ilang mga matagumpay na championship bouts and ay susubukan ng Pakistan Warrior na pigilan ang pananalasa ng ating bida sa kanyang panibagong division. Ang knockout artist na si Muhammad Belal ay isang kiladong boksador sa Asia sa nasabing division. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na idepensa ng ating bida ang titulong WBO na hawak nito. Napanatili ni Jofer Montaño ang korona ng World Boxing Organization Oriental Welterweight matapos ang ika-6 na round stoppage na tagumpay laban sa Pakistani na si Muhammad Belal sa RCA Plaza sa Bangkok, Thailand. Ito ang unang matagumpay na depensa ng Bagos City Negros Occidental native Montaño sa kampyonato na nakuha niya sa Indian fighter na Calber Daca noong Nobyembre taong 2022. Si Montaño, na tinaguriang El Guapito, ay nagpakita ng kanyang accuracy sa pagsuntok sa mga unang round sa kanyang tumpak na kaliwa at kanang kombinasyon na nagpasindak kay Belal, na isang kilalang knockout artist. Nagkaroon din si Belal ng kanyang mga sandali sa sagupaan ng kampyonato habang nagdiskarga siya ng ilang kombinasyon, ngunit sinagot ng ating bida ng mga nakakatakot na suntok na nagtulak sa referee na ihinto ang laban. May 2 minuto ang natitira sa ika-6 na round. Ang WBO Oriental Belt ay ang ikalawang kampyonato ng welterweight division na napanalunan ng 27 anyos na boxer matapos na masungkit ang Asian Boxing Federation version ng corona. Sa panalo, nadagdagan ni Montaño ang kanyang boxing record sa 16 na panalo, 2 draw, kabilang ang 14 na tagumpay sa pamamagitan ng knockouts. So let's take a quick look at the stoppage here. So it was the first knockdown was to the head, the straight left, which he was so accurate with throughout the fight, and then it was the body shot that ended him and retained Jofer's WBO Oriental title. Matapos ang matagumpay na depensa ng ating bida sa huling laban, Occidental na si Jofer Montano ay nakatakdang harapin ang kapwa southpaw fighter na pambato ng Indonesia na si Rivo Kundimang sa FCC Gym Pattaya, Thailand. Ang 10 rounds ay nakahanda para sa 2 talentadong mga boksador. Sa naging laban na ito ay tila bang nagmistulang amateur fighter lamang ang nooy pambato ng Indonesia dahil kinailangan lamang ng ating bida ng 2 rounds upang talunin ang kalaban nito. Bumagsak si Rivo nang makapag-connect si Jofer ng malakas na left straight sa panga nito at sa kasamaang palad ay hindi na nito nakaya pang talunin ang bilang ng referee. Ito ang huling matagumpay na laban ng ating bida sa kanyang panibagong division. There it is again, sending his opponent to the canvas, and
Jofer just looks determined to get this title. Revo's up, and the ref is calling it. He's saying that's enough. Still, APP 8. Suportahan at abangan po natin ang mga darating na laban ni Jofer. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Muli, salamat sa panunood, God bless sa iyo at sa pamilya mo.